Update na po tayo sa Day 13 ng impeachment trial sa Senado kung saan nakasalang pa rin po ang prosecution witness na si Roderick Wamil. May ulat on the spot si Ian Cruz. Ian? Yes, Connie, bago nga yung interjection ng mga senator judges ay inusisa muna ni Senator Judge Raffy Tulfo kung wala bang conflict of interest yung pagiging abogado ni Attorney Michael Powa ng defense sapagkat kasama siya doon sa pulong ng COA at ng mga taga-OVP noong 2023 patungkol nga sa confidential funds. Ang tugon naman dyan, Connie, ni Presiding Officer Cheese Escudero, hindi maituturing na conflict of interest ang pagiging defense counsel ngayon ni Powa at pag-attend sa meeting noon sa COA ani Escudero, hindi naman daw si Powa ang may kaso kundi si Vice President Sara Duterte. Kaya nag-rest na ng case niya si Tulfo. Tinanong ni Senador Bam Aquino kung bawal ba ang paggamit ng alias sa mga resibong isinumite sa COA. Sagot naman ni Wamil, silent ang joint circular ng DBM COA patungkol dito dahil wala nga probisyon tungkol doon. Kaya naman hindi raw nasasabi ng COA kung totoong pangalan ba ang isinumite sa kanilang acknowledgement receipt. Tungkol din sa paggamit ng alias, ang tanong ni Senator Erwin Tulfo na sabi ni Wamil, silent nga raw ang provision ng joint circular patungkol sa alias. Bakit daw hindi hiningi ang pangalan ni Mary Grace Piato? Sagot ni Wamil, nakafocus sila sa compliance lang na nakasaad sa circular. Tinanong naman ni Senate President Win Gatchalian kung malalaman ba ng COA kung alias ang ginamit sa resibong isinumite sa kanila. Sagot ni Wamil, hindi raw. Kaya suhestyon naman ni Senator Ping Lacson, dapat mag-suggest na si Wamil sa COA na baguhin ang joint circular para malaman kung meron bang tunay na tao na tumatanggap ng pera dahil paper audit lamang pala ang nangyayari. Lumalabas na nasa 70 million pesos ng 125 million pesos na confidential funds ng OVP noong fourth quarter ng 2022. Ang may question ng COA ayon kay Wamil nang tanungin ni Senator Judge Tito Soto. Sabi naman ni Senadora Amy Marcos, bagamat umabot sa notice of disallowance ang isang audit kung saan ipinababalik na ang pondo na hindi pinayagan, hindi pa naman daw maaari pa naman daw dumulog sa Korte Suprema ang ahensya. Na-establish naman sa pagtatanong ni Escudero na ang pinababalik na pondo maaaring mangyari kung dumulog sa Korte Suprema ang ahensya at wala namang TRO na inilabas. Sa pagtatanong naman ni Senador Kiko Pangilinan, inungkat niya kung gaya sa OVP, marami bang ahensya na walang OR o sales invoice. Ani Wamil, first time daw niya na na-encounter na ganito nga karami acknowledgement receipts ang isinumite patungkol sa 111 disbursements sa isang araw ng OVP. Wala rin komento dito ang COA. Unusual naman daw na hindi tinanggap ng OVP ang unang Audit Observation Memo o AOM at nang magkaroon nga ng pulong ay humingi ng audit ang audit query, ang memorandum, ang tag-OVP na hindi naman pinayagan ng COAS. Connie, sa ngayon ay nagpapatuloy pa rin itong interjection ng mga senador at patuloy na tinatanong ngayon ni Senator Joel Villanueva itong si Wamil. So yan muna ang latest sa impeachment trial dito sa Senado. Balik muna sa iyo, Connie. Maraming salamat, Ian Cruz.